Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, ang huling yugto ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Nako Balay! Over Disqualified! Dito sa ating dula, Super Pipita. Bakit ba tawag ng tawag ito? Hindi ko nasasagutin. Hindi nakasave sa sipi ko. Siguro si Magda ito. May natitira pa ba akong pagmamahal sa kanya? Hindi pwede ito. Pagkatapos niya akong insultuhin? Bakit hindi niyo sinasagot ang tawag niyo, Papa? Nag-text rin. Huwag mo nang ituloy ang pagtakbo mo sa politiko habang hindi pa nagsisimula ang kampanya. Sayang lang ang gagastusin mo. Matatalo ka din lang. Nako. Kailangan ko ng bodyguard. Yung magaling bumaril at kumarate kagaya ni Pipita. Dinadama niyo talaga si Pipita? Bakit? Sinabi ko bang si Pipita, Sandara? Inuulit ko. Kumakarate na kagaya ni Pipita. Loko ang mga taong yon. Hindi pa nagsisimulang kampanya. Pero, tinatakot na nila ako. Kumalma lang kayo, Papa. Baka niloloko lang kayo. Sandali lang at magpapakuha ako ng tubig kay Pipita. Hindi ko kailangan ng tubig. Alak ang kunin mo. Ano? Bakit? Para saan ba ang tubig, Sandara? Baka tumaas ang presyo ng dugo nyo dahil dun sa natanggap nyong text. Bakit ako kakabahan? Wala naman akong high blood. Uminom na nga lang ako ng alak. Papa! Pipita! Maghanda ka nga dyan ng pulutan. Pampasarap ng inuman. Hindi pang pakalma ang pag-inom ng alak, Papa. Kumain na lang kayo ni Pipita. Huwag mo na akong alalahanin. Malaki na ako.
Pero kailangan ko pa rin makahanap ng bodyguard. Tignan nyo nga ulit ang number ng nag-message sa inyo. Naglulo ko sigurong mga yan. Basta, hindi mo ako mapipigilan. Oh, bakit wala pa si Pipita? Ang tagal naman niyang kumuha ng pulutan. Hay nako. Ah, wala pa pala akong alak. Hindi ko maintindihan, Pepita. Bakit ang dami pang manluloko kahit rehistrado ng mga SIM card? Oo nga, madam. Madaming scammer. Baka niloloko lang si Papa. Hindi naman siya tumatakbo bilang mayor o vice mayor. Kahit hindi ako kumakandidato bilang mayor o vice mayor, ako naman ang pinakamalakas na kandidato ng Sangguniang Bayan. Hindi ko naman gusto na may masamang mangyari sa kanila. Madam, narinig ka ni Sir Patricio. Ay, bawiin ko ang 6 na beses kong pagkatalo, ha? Ano? Nakakainsulto ang sinabi ni Magda na overqualified ako. Hindi kasi niya nakalimutan ang nakaraan namin. Ala, si Papa. Lasing na. Kung ano-ano tuloy ang sinasabi niya. Pumasok na ako sa kwarto ko pagkatapos namin kumain ni Madam Sandara. Oh, kumusta na kayo, Nicolas? Kamuto? Mabuti naman, Pipita. Ang daming trabaho dito sa bukid. Hindi na tuloy ako makagala. Ano? Si Mrs. Di Makurangan, hindi pa ba siya napunta dyan? Hindi pa naman. Hindi pa naman anihan. Nakausap ko kasi. Noong minsan nag-ani tayo, nag-iimbita siya na papasyal daw sa Singapore at Thailand. Naku, kahit magbubukid lang tayo, pwede palang makapunta sa ibang bansa. Siyempre naman, Kamuto. Sabi nga nila, gumala na at mag-enjoy hanggat kaya pa. Gusto mo na talagang mag-asawa, no? Kuha kayo ng mga kandidato para maging ninong nyo. Pati mga senador. Oo, siguradong maraming pera ang makukuha ninyo. O sige. Okay, bye. Anong sinasabi mo sa kaibigan mo tungkol sa kasal? Ginawa mo namang pagkakitaan ng kasal. May ganyan talaga, Mami. At kumusta naman kayo ni Sandara? Nasabi ko na sa kanya ang nararamdaman ko. Sandali. Matanong kita, Mami. Pupunta ka ba kapag niyaya ka ni Sir Patricio sa pagkakampanya? Nako, ayoko. Para saan pa? Ay nako, huwag na nating pag-usapan yan. Oh, ikaw pala, pare. Oh, mabuti naman at may survey na kahit matagal pa bago magsimula ang kampanya. Niloloko mo ba ako? Hindi naman ako kumakandidato bilang vice mayor. Sumasang-ayon ang panahon na magiging mayor o vice mayor ako pag nagkataon. Pero may problema, pare. May natanggap akong masamang mensahe dahil nangunguna ako sa survey.
Di ko lang nagustuhan ang mga sinabi sa akin. Kaya naghahanap ako ng bodyguard. Oo. Okay, sige na. Bye. Sir, ito na po yung kape ninyo. Salamat, Pipita. Simula ngayon, masanay ka nang tawagin akong busy mayor, okay? Ha? Oh, bakit kulat ka? Okay, konsyal na lang muna ang itawag mo sa akin. Ako. Sobrang init pala ito. Napaso tuloy ang labi ko at dila ko. Mabuti na lang hindi ko nainom. Magandang umaga, madam. Magandang umaga din sa'yo, Pipita. Anong pinag-uusapan ninyo ni Papa? Nakalimutan kong palamigin mo na ang kape na tinimpla ni Pipita. Napaso tuloy ako. Sino yung tumawag sa inyo kanina, Papa? Si Paring Alipio. May survey daw kasi na ako ang numero 1 bilang Sanggunyang Bayan. Kaya makikipagkita ako sa kanya para pag-usapan namin ang plano kong pagkuha ng bodyguard. Si Papa talaga. Naniniwala sa binalitang survey sa kanya. Pati sa Sangguniang Bayan, may survey na palang lumalabas. Baka nagbayad si Papa para siya ang magnumero 1. Ay, ganon kaya, madam? Itatanong ko sana sa kanya bakit kailangan niyang humanap ng bodyguard. Pero umalis na siya. Nako, gastos lang naman yun. Baka maging dahilan pa ng kapahamakan niya. Tama ka dyan, madam. Madaming manluloko ngayon. Oo, Pipita. Kakausapin ko siya mamaya. Pero baka magabihan na naman. Ay, tawagan ko na lang pala. Kung hindi lang niya naalala si Mrs. Di Makulangan nung huling punta niya rito, nung araw ng anihan, baka nagsawa na ulit siya. Ay, mabuti pa si Mrs. Di Makulangan, nakahanap ng bagong asawa. Wala naman kasi si Kulas. Ay, inutusan naman siguro ng asawa niya. Sobrang desidido talaga si Sir Patricio sa pagiging kandidato. Pwede namang mag-back out na si Papa. Kasi may natanggap siyang mensahe kahapon na wag nang tumuloy sa pagtakbo dahil matatalo lindan siya. Sino kayang loko na yon? Mabuti naman at hindi niya inisip na si Mami yon. Malabo naman na isipin niya yan. Siguro dahil sinabi ni Mami na disqualified siya para magkandidato. Iniisip ni Papa na pinagtatangkan nilang buhay niya. Kaya kukuha siya ng bodyguard. Pero bago yan, pag-usapan muna natin ang tungkol sa atin. Ayan ka na naman. Oh, Sandali lang. Punta muna ako sa restroom. Tawagan ko muna si Papa para umuwi ng maaga. Hindi pa kami nakapag-usap ng masinsinan. Diyan ka muna. ay, bihira lang makapag-usap ang mag-ama. Hindi na ako maghingi alam. Naku, Alexis. Subukan niya ako ang pagdudahan sa mensaheng natanggap niya. Mami, ang seryoso nyo naman. Binibiro lang kita. Pero totoo naman, nawala pa siyang panalo. Dahil nangunguna siya sa survey. Siguradong may pag-asa siyang maging vice mayor katulad ninyo. May iba dyan. Pinalad na ngang manalo, pero
Mas piniling ibang bansa. At heto pa, Mama. Kukuha raw si Sir Patricio ng bodyguard. Nako, hindi naman niya kailangan ng bodyguard. Nakakahiya naman kung matatalo ulit siya. Di bale, kahit matalo man siya, panalo ka naman sa puso ni Sandara. Nasaan na kayo si Papa? Sinabi ko namang umuwi siya ng maaga. Pero gabi na, wala pa rin. Tinatawagan ko kanina. Di naman niya sinasagot. Pipita! Papunta na ako dyan, madam! Magkahapon na naman tayo? Para ihanda ko na ang pagkain. Ang kaso, wala pa si Sir Patricio. Yun na nga, Pipita. Gabi na, pero wala pa rin siya. Hindi ba siya umuwi kanina? Hindi naman po. Ay, matawagan nga. Hindi dapat siya magpagabi. Hindi pa naman simulan ng pangangampanya. Ayan, nagre-ring ang cellphone niya. Sana naman sagutin niya. Naku, nag-aalala na ako kay Papa. Ay, madam! Si Sir Patricio na siguro yung nagbubusina. Ba't nakasimangot kayo, Papa? May nangyari bang hindi maganda? Sa mga ganitong pagkakataon o pangyayari, hindi na kailangang malaman pa, Sandara. Papa, hindi iyan ang ibig kong sabihin. Magpapalamig muna ako. Nakakainis ang sinabi sa akin ng kapwa kong kandidato. Kung bakit pinagtatangka ng buhay ko. Hindi naman ako kumakandidato bilang mayor o vice mayor. Maswerte na lang kung may manalo sa amin. Ano? Kung ganon, dapat hindi na sila nagkandidato. Umatras na lang kasi kayo, Papa. Ganon din naman. Pakiusap. Huwag na ninyo kasing ituloy to. Ngayon pa na gumasto na ako. Ituloy-tuloy ko na. Ayaw kong mapahiya, Sandara. Narinig kong tumawag ang papa mo kay Mami. Nag-aalala tuloy ako. Wala kang dapat ipag-alala, Alexis. Baka nagkamabutihan na sila. Maunahan pa tayo. Naku, ayan ka na naman. Sagutin mo na sana ako. Hihintayin mong sila na ang mag-usap para sa kasal natin? Tumahimik ka nga dyan. Kapag matapos ang eleksyon, saka mo malalaman ang sagot ko. Ano kayang kapalaran ni Papa? Gusto kasi talaga niyang manalo. Ha? Parang delikado yan. Ano ba kasi giniisip mo? Talo ka na ga. Hindi mo pa matanggap na ayaw sa'yo ng mga tao? Tulungan mo naman ako. Huwag mo naman akong ipahiya. Kaya nga ayaw ko na sa politika dahil marumi silang maglaro. Makakatulong ka naman kahit wala ka sa politika. Magda, nasimulan ko na to. Kaya ituloy-tuloy ko na. Bahala ka. Huwag kang magbibigay ng pera sa mga botante para hindi sobrang masakit kapag natalo ka. Wala ka bang sasabihin? Pinuntahan na kita sa bahay ninyo. Mamamatay ako kapag hindi mo ako sasagutin. Wala namang problema sa mga magulang natin. Baka nagugutom ka lang, Alexis. Pipita! Pakihanda ang merienda namin ni Alexis. Sagutin mo na kasi ako. Bitawan mo ang kamay ko. Ang lambot at ang puti ng kamay mo. Malambot at maputi talaga.
Pero malakas manampal yan. Ah? Ito na po ang merienda, madam. Wrong timing ka, Pepita. Ay, bakit po, sir? Tinawag ako ni Madam Sandara na maghanda ng merienda nila ni Sir Alexis. Sir, hindi yata ako gusto ni Sandara. Oh, ba't naman hindi? Overqualified ka, Alexis. Ako lang itong disqualified. Diyan nagtatapos ang isang linggong kwento dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo.